Ilang oras rin ang lumipas ay dumating ang tita ni Kenneth sa kwarto ni Ara para i-check ang kalagayan nito at sakto din na nagising na ito. Wala na doon ang kambal dahil nagising na ito kanina at naglalaro ng muli. Mami? Sabay na sabi ng kambal at niyakap ang mami nila. Babyst? Sabi ni Ara at dinama ang yakap ng dalawa. Ramdam niya ang pagod sa buong katawan niya at tandang-tanda pa rin niya ang nangyari sa kanina. Patawarin niyo si Mami, sabi ni Ara na ikinailing ng dalawa. No Mami, naintindihan ka namin. Sabi ni Aiden na ikinatango naman ng kambal kaya napangiti ng pilit si Ara. Lumapit naman si Kenneth dito at umalis na muna ang kambal. Wife? Tawag ni Kenneth at nang makita niya si Ara ay doon na muling umiyak ang dalaga. Dala ng nag-aalala na naman si Kenneth at pinunasan ang luha nito at niyakap. Wife, stop crying. Habi, hindi ko gusto yon. Ayoko. Tama si wife. Tapos na yon, ang mahalaga ay ligtas ka na. Sabi ni Kenneth at hinalika naman niya ang noon nito na may benda na ulit. Kung titigan ni Kenneth ang dalaga ay gustong-gusto niyang ilipat sa sarili niya ang mga sugat na natamo nito dahil sa sakit nito ngayon. Pero wala siyang magawa kundi ang damayan na lang ito sa ganoong sitwasyon. Ayoko nang maulit ang nangyari, wife, kaya pumayag na ako kay tita na gamutin ka niya ng maayos. Napatigil naman si Ara dahil sa sinabi ni Kenneth at nagtataka na napatingin sa kanya pati na rin ang kambal na wala pa ring alam. Kaya nagtataka, Ara, kumusta ang pakiramdam mo? Nasabi ng tita ni Kenneth na kinukuha ng atensyon nila at napatingin dito. Ayos na po, medyo pagod lang po ang katawan ko. Sagot ni Ara dito. That's normal dahil sa mga nawalang dugo sa'yo kanina. Napatango naman si Ara dahil sinabi nito. Pero teka, anong sinasabi mo sa akin, Habi? Nagagamutin ako? Kunot noon na sabi ni Ara sa kanya na ikinatingin ni Kenneth sa tita niya at pinahiwatig nito na lang ang magsabi dito. Ang sinasabi ni Kenneth ay gagamutin kita so it means isang buwan ka dito sa hospital at wala mo nang bibisita sa'yo para tuluyan ka ng gumaling. Sabi niya nito na ikinagulat ni Ara ay napatingin kay Kenneth na tumango na lang sa kanya. Pumayag ako, wife, dahil gusto ko na tuluyan ka ng gumaling. Ayoko nang maulit ang nangyari kanina dahil sobrang takot ang nararamdaman ko. Hindi ko nakakayanin na sumunod pa ulit. Iyon. Sabi ni Kenneth na ikinatahimik ni Ara pero pumasok sa isip niya ang kambal. Pero paano ang kambal? Sabi niya dito na ikinatahimik ni Kenneth dahil hindi pa iyon alam ng kambal. Pumapayag po kami. Napatingin sila lahat ng sabay na magsalita ang kambal na nasa paanan ng mami nila. Payag po kami ni Addison para sa kaligtasan ni Mami. Kuya is right. Hindi rin po namin gusto na mapahamak si Mami kaya pumapayag kami. Segunda na sabi ni Addison na ikinangiti ni Kenneth. I know that you two will understand. Nakangiting sabi ni Kenneth sa kanila at pinalalapit ang kambal para yakapin. We will always understand the situation, Daddy. Sabi ni Aiden na ikinangiti na rin ang iba. Kakaiba na talaga ang daloy ng pag-iisip ng mga bata. Okay, so it means na payag ng lahat? Bukas na magsisimula ang therapy mo, Ara. Sabi ni tita ni Kenneth na ikinatingin nila dito. Bukas na po agad, gulat na sabi ni Ara na ikinatango nito. Yes, para maaga kang gumaling agad, Ara. Sabi nito na ikinatahimik ni Ara. Dok, kayo na po ang bahala sa anak ko. Sabi ng ina ni Ara na ikinatingin naman ito sa kanya at saglit na tiningnan ito at tumango. Makakaasa po kayo, pagagalingin ko ang anak ninyo. Nakangiting sabi nito sa kanya. Matapos ang usapan nila ay napagpasyahan nila na doon na muna matulog sa huling pagkakataon bago man lang sila umalis at iwan si Ara. Isang buwan din silang di nagkikita kaya kailangan nilang magbanding muna. Mami, kapag po magaling na kayo, punta ulit tayo sa mall ha. Ang tagal ko pong hindi nakakapunta doon. Nakapuot na sabi ni Addison at ikinangiti ni Ara. Sure baby, alam ko namang mismo nang mangolekta ng mga dresses and shoes eh. Sabi ni Ara na ikinatuwa naman ni Addison. Yes, Mami, super. Me too, Mami, I want a new toy.
Sabi ni Aiden na ikinangiti naman sa kanya ni Addison. Kuya, you already have a lot of collections. Daddy gave you two. Sabi ni Addison na ikinakunot ng noo ni Aiden. So what? Ikaw lang bang may karapatan na bumili ng new collection? Mataray na sabi ni Aiden na ikinatawa ni Ara. Babies, don't fight, okay? When mommy's okay, we will buy anything you want. Sabi ni Kenneth na ikinatawa naman ng dalawa. Yehey, I can't wait for the next month, sabi ni Addison na ikinatingin ni Ara sa anak. Nagigilty siya dahil kung wala siyang sakit, di sana matagal na silang makapunta sa mall. At hindi sana madadamay ang mga bata sa nararamdaman niya. Naramdaman niya ang paghahawak sa kanya ni Kenneth kaya napatingin siya dito. Nakangiti lang sa kanya kaya ngumiti na lang din siya. Babies, play muna kayo. Kila tito at tita, okay? Mag-uusap lang kami ng mami niyo. Sabi ni Kenneth na kinatango ng dalawa. Pagkatapos ay humalik na sa pisngi nila at pumunta sa sala kung saan andoon ang lahat. Tapos na silang kumain ng dinner at balak nila ay mag-movie marathon ulit pero masyado ng maaga kaya maya-maya na daw. I know what you are thinking when you look at Addison, sabi ni Kenneth na kinayuko ni Ara. Kasalanan ko naman. Don't think like that, Ara. Wala kang kasalanan kahit isa, okay? Kahit kailan hindi ka namin sisisihin kung may pagkakamali ka man o magagawa dahil lahat naman tayo'y nagkakamali. Kung tutuusin ako may kasalanan ng lahat ng ito. Napaangat si Aras ng tingin dito dahil sinabi nito na siya ang may kasalanan ng lahat. Muling pumasok sa isip niya ang sinabi ng misteryosong tao na iyon na isa siyang mafia at kaya siya kinukuha nito ay dahil kay Kenneth. Bakit? Tanong niya dito na nakatingin lang sa mata nito. Napabuntong hininga naman si Kenneth dahil doon kasi nakikita niya ang kagustuhan sa mata ni Ara na malaman ang katotohanan. I really want to tell you why pero hindi ito ang tamang oras para malaman ang bagay na iyon. Sa ngayon, gusto ko na gumaling ka para magkasama-sama na ulit tayong lahat. Napangiti na lang si Ara. Ayaw niyang manatili sa iisang tanong na pumapasok sa isip niya. May tiwala siya sa lalaki at alam niyang mas alam ni Kenneth ang mas nakabubuti sa kanya. Kaya makikinig siya dito. Niyakap siya ni Kenneth ng napakahigpit. Thank you, sabi ni Ara dito at hinaplos naman ni Kenneth ang likod niya. For what? Tanong ni Kenneth sa kanya. Thank you for saving me. Thank you for coming into my life. Thank you for loving us. Thank you for everything. Sabi ni Ara kaya humiwalay si Kenneth sa yakap nila at iniharap niya sa kanya si Ara. Always remember na nandito lang ako, Ara. Hindi kita iiwan kasi mahal kita. Mahal ko kayo. Yan ang palagi mong tatandaan. Sabi ni Kenneth at hinalikan niya sa labi si Ara. Sandali na kinangiti ng dalaga at niyakap ito. Nanonood sila ng movie matapos iyon at kanya-kanya ng tulog dahil late na rin nang matapos ang palabas na pinapanood nila. Kinabukasan ay maaga nang pumuntang tita ni Kenneth sa kwarto nila dahil para masimulan na nila ang treatment nito. Mommy, we will miss you po, sabi ni Aiden at yumakap na ang kambal sa kanya. Oras na para magpaalam sila kay Ara dahil sa susunod na buwan na nila ito ulit makikita. Mommy will miss the both of you babies, sabi ni Ara at dinama ang yakap ng kambal. Alam niya sa sarili niya na nasanay kaya kasama ang mga ito at iyon ang unang pagkakataon na magkakahiwa-hiwalay sila ng matagal. Basta po mami, magpagaling kayo ha, sabi ni Aiden na ikinangiti niya dito at hinalikan ng pisngi ng dalawa. Of course Aiden, wait nyo si mami okay? Pagbalik ko ayos ng lahat, sabi niya dito tumango ang dalawa. Matapos ang kambal ay sina Ali at Grace naman ang yumakap sa kanya. Magpagaling ka ha, ayoko nang maulit yung ginawa mo kundi ako mismo ang tutulak sa'yo. Pabirong sabi ni Grace dito na ikinatawa ni Ara. Tama si Grace, tandaan mo na nandito lang kami palagi kaya magpagaling ka na. Dugtong pa na sabi ni Ali at niyakap niyang muli si Ara ng mahigpit. Salamat sa inyong dalawa, may utang pa akong gala sa inyo, kaya magpapagaling talaga ako. Birong sabi ni Ara na ikinatawa
nilang tatlo. Pagkatapos ng dalawa, ang apat na lalaki naman ang yumakap sa kanya. Ara, magpagaling ka na ha, sabi ni Noah. Oo, baka tuluyan ng mabaliw si boss kapag di ka pa gumaling. Sige ka, sabi ni Lucas at tumawa pa silang apat. Ang nag-a-appear pa, kaya napailing na lang siya sa kakulitan ng mga ito. Alam niya na matalik na magkakaibigan ang lima. Lalaki kaya kahit nakakakilala pa lamang nila kay Renz, ay hindi nagbago ang pakikitungo nila dito at tinuring nila ito na matagal na nilang kasama na ikinasayahan ni Ara. Dahil hindi sila ang yung tipo ng tao na mapili sa mga kaibigan, kung sino ang pinapahalagahan niya ay pinapahalagan din ni Kenneth na mas nagustuhan niya sa lalaki. Sumunod na yumakap kay Ara ang magulang ni Kenneth. Ara, sa susunod na magkita tayo, gusto kong makita ang Ara na nakilala namin noon, okay? Sabi ng ina ni Kenneth na ikinatango naman ni Ara. Nag-aalala kaming lahat sa'yo, kaya handa kaming maghintay na gumaling ka, sabi ng papa ni Kenneth. Salamat po, mama, papa. Kayo na po munang bahala sa kanila habang wala ako. Pati na din po si mama, kasi alam kong malulungkot po yun. Di yan sanay na wala ako, sabi ni Ara na ikinatango naman nila. Walang alam si Ara na hinimatay ang mama niya na muntik na siyang tumalon sa rooftop dahil ayaw nila ng mas mag-alala pa ang dalaga. Baka lalo lang makasama sa kalagayan niya kaya iniliham na lang nila ito. Sunod na pumunta kay Ara ang mama niya. Mama? Tawag niya dito at agad niyakap ang mama niya. Feeling niya ang tagal niyang hindi nayakap ang ina niya kaya sobrang saya ng nararamdaman niya nang mayakap niyang muli ang ina niya. Mamimiss ko po ang yakap ninyo, bulong ni Ara dito. Naiiyak na ang mama niya pero pinipigilan niya lang ito para di makita ni Ara na nalulungkot siya sa pagkakahiwalay nila. Gusto niya na gumaling na ang anak niya kaya gagawin niya ang lahat para dito. Namiss din kita anak, magpagaling ka okay? Iintayin ka ni mama, sabi nito na ikinatanguan ni Ara. Hinalikan niya sa pisngi ang mama niya. Magpapagaling ako mama, promise yun, nakangiti niyang sabi. Dito at sa huling pagkakataon ay niyakap niya ang mama niya. Ang huling kumausap sa kanya ay si Kenneth. Wife, tandaan mo mga sinabi nila, okay? Sabi ni Kenneth na ikinatango ni Ara. Hindi ko makakalimutan, Habi, promised. Nakangiti niyang sabi dito at niyakap niya si Kenneth. I'll wait for you, bulong ni Kenneth at tinalikan siya nito sa noo bago humiwalay sa kanya. Kenneth, it's me, sabi ng tita niya kaya tumango naman si Kenneth. Bye-bye mami, see you soon, sabi ng kambal sa kanya na parang gusto niyang umiyak. Pero pinipigilan lang niya. Naglakad na ang mga ito palabas ng pintuan. Babalik kami Ara, magpagaling ka na, sabi ng iba tuluyan ang lumabas ng kwarto. Habang si Kenneth ang nagsara ng pinto. I love you. Walang boses na sabi ni Kenneth at ngimitian siya bago tuluyang isarado ang pinto. Pagkasara ng pintuan ay doon na tumulo ang luha ni Ara. Hinagod naman ng tita ni Kenneth ang likod ni Ara. Magkikita din kayo. Mabilis lang isang buwan Ara, sabi nito na ikinatango naman niya dito. Pangako ko na gagaling na ako, sabi ni Ara sa isip niya. So let's start your therapy, Ara.